Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Pagkatapos ng isang karanasang puno ng liwanag at gabay mula sa elemento ng puti, nagpatuloy ang aking paglalakbay. Ngunit may mga bagong pagsubok na naghihintay sa akin. At ang mga ito ay hindi lamang nagmumula sa astral realm, ngunit sa mga tao sa aking paligid. Saan man ako magpunta, tila may mga boses ng pag-aalinlangan at mga kritisismo na nagsisimulang umusbong. At ang mga tao na bumabatikos sa aking mga hakbang. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa mga gawain ko, bago ako matulog ay nagmuni-muni ako. At hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako at nanaginip. Sa panaginip na yon, naramdaman ko ang presensya ng isang makapangyarihang enerhiya. Isang pakiramdam ng kapayapaan at otoridad na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa harap ko, isang makapangyarihan na liwanag ang nagsimulang maglaho at nagbukas sa aking harapan. Isang anyo ng isang ama ang lumitaw. At sa kanya ko naramdaman ang isang malalim na pagkalinga at pag-unawa. Siya ang Amang Yahweh. Ang dakilang lumikha na may kapangyarihang lumapit at magbigay ng mga gabay sa mga kaluluwa na may misyon. Nagsalita siya na punong-puno ng otoridad at pag-unawa. Sinabi niyang huwag kong ikabahala ang mga boses ng pagbatikos. Ang mga tao ay hindi makakaunawa ng buong larawan ng aking misyon. Ngunit ako raw, na anak niya, ay tinawag upang magsilbing liwanag at gabay sa madilim na mundo. Habang naririnig ko ang kanyang tinig, ang mga alalahanin ko tungkol sa mga taong hindi nakakaintindi sa mga desisyon ko, tulad ng pagtanggap sa aking misyon, ay nagsimulang maglaho. Naramdaman ko ang kanyang mga salita na nagbibigay lakas at kapayapaan sa aking puso. Sinabi niyang ang aking misyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaganap ng liwanag at kaalaman, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng isang tahanan. Ang pagkakaroon ng asawa at pamilya ay bahagi ng aking misyon. Hindi ito sagabal sa aking layunin. Ito ay isang puwersa ng pagmamahal, pagkakaisa na magpapaalab sa aking misyon. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, ay hindi ko maiwasang magtaka. Nagtanong ako, bakit po may mga taong bumabatikos sa akin? Bakit ako pinipintasan ng ilan sa aking mga hakbang? Pati na ang pagiging parte ng pamilya at mga responsibilidad sa buhay. Ang tinig ay naging mas malambing, puno ng kabutihan at malasakit. Sinabi niyang hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa aking landas. Ang mga boses ng pagkondena ay nagmumula sa takot at kawalan ng kaalaman. Ngunit ako raw, bilang isang piniling tagapagdala ng liwanag, ay tinawag upang magpatuloy sa isang misyon at hindi sa pagsunod sa pabor ng mundo, kundi sa pagpapahayag ng kanyang kalooban. Isang matinding kapayapaan ang bumalot sa aking buong katawan. Naramdaman ko na ang bawat hakbang ko ay mayroong dahilan. At hindi ito makakabigla sa mata ng ibang tao. Nais ko lamang sundan ang tawag at misyon na ipinagkaloob sa akin ng Amang Yahweh. Pagkatapos, ang liwanag na nagmumula kay Amang Yahweh ay muling nagbukas. At isang bagong mensahe ang dumating sa aking isipan. Sinasabi nitong bumalik ako kay Kuya Pilo. Siya ang may kakayahan na magbibigay ng mga gabay na makakatulong sa akin sa mga susunod na hakbang ng aking paglalakbay.
Ang bawat hakbang ng aking mga misyon ay kailangang pag-isipan ng maigi at hindi pa dalos-dalos. Magpatuloy lang daw ako dahil hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa mga salitang iyon ay parang may bagong pananaw akong natamo. Napagtanto ko na ang misyon ko ay hindi isang daan na mag-isa ko lamang tatahakin. Ang gabay ni Kuya Pilo na may malalim na karanasan at kaalaman sa espiritual na larangan ay magiging mahalaga sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Sumang-ayon lamang ako sa Ama at sinabi kong babalik ako kay Kuya Pilo at gagampanan ng aking misyon. Habang ako ay patuloy na kinakausap ng Amang Yahweh sa aking panaginip, ang kanyang mga salita ay nagsimulang magbigay ng mas malalim na pangunawa sa akin tungkol sa mga bagay na kinakaharap ko sa aking misyon at sa mga pagsubok na nagmumula sa mga tao sa aking paligid. Ang liwanag na nagpupuno sa aking paligid ay nagbigay ng taimtim na katahimikan at ang kanyang tinig ay nagpatuloy. Narinig mo ba ang aking mga salita sa Biblia at kung ano ang mga nilalaman nito? Marami kaming inihayag ng aking anak na si Jesus sa pamamagitan ng aking mga utos at mga aral. Ang aking mga salita ay hindi para lamang sa nakaraan, kundi para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang bawat misyon ng bawat isa sa aking mga anak ay may mga layunin. Ang inyong misyon ay bahagi ng aking mas mataas at mas magandang plano. Muli, naramdaman ko ang pagkalinga at otoridad sa kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay nagsimula akong magbalik tanaw sa mga aral sa Biblia na aking natutunan noon. Ngunit ngayon ay nakuha ko na ang tunay na kahulugan sa aking kasalukuyang estado. Ang unang aral na nais ko'y maibigay sa iyo ay ang aking utos na magpatawad at ikaw ay mapapatawad. Bakit mo iniiwasan ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo? Hindi ba't ikaw na may misyon ay tinawag upang magpatawad sa mga nagbabalat kayo ng mga kasalanan laban sa iyo? Habang ang mga salitang ito ay dumating sa aking pandinig, nagsimulang magbukas ang aking mga mata sa mga hidwaan at hindi pagkakaugnayan na naranasan ko sa mga tao sa paligid ko. Ang mga pagtuligsa at pagbatikos na aking natamo ay parang mga pader na humahadlang sa aking landas. Ngunit ang mga salitang iyon ni Amang Yahweh ay nagsilbing isang daan upang makita ko na ang pagpapatawad ay hindi isang kalakip na pasanin, kundi isang pagpapalaya sa aking kaluluwa. Sinabi niyang ang mga tao sa paligid ko ay hindi ko kontrolado at wala akong kapangyarihang baguhin sila. Ngunit tulad ng kanyang mga anak na tinawag sa layunin na mas mataas, ako raw ay tinawag upang magpatuloy sa aking misyon at maging liwanag sa gitna ng dilim. Huwag ko raw hayaan na maghari sa aking puso ang galit at paghihigante, dahil kung ang kanyang mga anak ay magpapatawad, ay magiging malaya sila. Ngayon ko naiintindihan ang mga pagsubok na dumarating, ang mga pagsaway at pagbatikos mula sa ibang tao ay bahagi ng paglilinis at pagtutok ko sa mga mas mataas na layunin. Ang mga saloobin ng galit at hinanakit ay nagsisilbing balakid sa aking espiritual na pag-unlad. Kaya't kailangan kong magpatawad upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa loob ko. Muling nagsalita ang Ama. Tandaan mo ito, anak. Huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay ang pagkuha ng hustisya dahil nasa mga kamay ko ang paghuhukom. Hindi mo kailangang mag-isip ng paraan upang maghigante o magbayad ng masama sa mga sumakit sa iyo. Ang lahat ng iyan ay akin. Nasa aking mga kamay ang lahat ng katarungan. Ito ang isa pang mahalagang aral na nakuha ko mula sa kanyang mga salita.
Sa mga oras ng pagsubok at hirap, kung saan ang mga tao ay patuloy na nagbabalik loob ng masasakit na salita at mga paghusga, binigyan niya ako ng kalakasan upang matutunan ang magpatawad at hindi maghigante. Ang katarungan ng Diyos ay hindi nauurong at ang lahat ng bagay ay napapasailalim ng kanyang planong makatarungan. Sunod na aral niyang ibinigay sa akin ay ang pagtitiwala sa kanya sa lahat ng oras. Sinabi sa Kawikaan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa iyong sariling kaalaman. Ang lahat ng iyong gawain ay makikinabang kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya at susundin ang Kanyang mga hakbang. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, muling aalalahanin mo ang Kanyang mga salita at magtiwala sa Kanyang pamamahala. Sa bawat aral na ito, ay napupuno ako ng bagong lakas at pananampalataya. Ang mga pagdududa at mga tanong na bumabagabag sa akin, tulad ng kung kaya ko bang magtagumpay o kung ito ba ay aking landas, ay unti-unting napawi. Nalaman ko na ang pagpapatawad at pagtitiwala kay Amang Yahweh ay hindi lamang tungkol sa mga tao sa aking paligid, kundi pati na rin sa aking sarili. Habang ang mga gabay na ito ni Amang Yahweh ay nagiging maliwanag sa aking puso, nagpa siya akong sundin ang kanyang utos na bumalik kay Kuya Pilo. Pinili ko na ipagpatuloy ang misyon ko at sundin ang mga hakbang na inihanda niya para sa akin. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa mga tao na nangangailangan ng gabay. Ang bawat hakbang ko ay mas magiging makulay at matagumpay kung may gabay mula sa mga bihasang katulad ni Kuya Pilo. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga aral ni Amang Yahweh ay nagiging gabay ko. Hindi lamang sa espiritual na paglalakbay, kundi pati na rin sa mga pakikisalamuha sa mga tao. Ang mga boses ng pagbabatikos at alalahanin ay hindi na naging hadlang sa aking pananampalataya at misyon. Sa halip, ito ay nagsilbing hakbang upang mapagtibay ang aking lakas at tiwala sa Kanya. Habang ang mga gabay ni Amang Yahweh ay patuloy na sumasaklaw sa aking espiritual na paglalakbay, muling narinig ko ang kanyang tinig, mas malalim at puno ng pagmamahal. Sa bawat salita, ang kanyang aral ay nagbibigay sa akin ng higit pang kaliwanagan patungkol sa pera, pagmamahal sa kapwa, sa kaaway, sa pamilya at higit sa lahat, sa sarili. Sinabi ng tinig niya sa akin na marami sa mga tao sa mundo ay tinitignan ang pera bilang sukatan ng tagumpay at kaligayahan. Ngunit tandaan ko raw, hindi sa pamamagitan ng maraming ari-arian o yaman matutukoy ang halaga ng isang tao, kundi sa kung paano siyang magbigay, magmahal at maglingkod sa kapwa. Ang pera ay isang kasangkapan, isang paraan upang magbigay at maglingkod. Ngunit huwag mong hayaang maging amo mo ito. Ang pag-ibig sa material na bagay ay magdudulot lamang ng kalungkutan at pagnanais ng higit pa. Sa mga salitang ito ng Amang Yahweh, naisip ko na ang mga pagkakataon na ang pera ay naging sanhi ng alitan at pag-aalala sa aking buhay. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, natutunan kong ang pera ay hindi ang pinagmumulan ng tunay na kasiyahan. Hindi ito ang magiging sukatan ng aking halaga o pagkatao. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa malalim na pagmamahal at malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sinabi niya na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-ibig sa kapwa at sa mga pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ang sabi sa Mateo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kung ikaw ay nagmamahal, hindi ito nakabase sa kung anong maaaring makuha, kundi sa kung paano kang magbigay ng iyong sarili. Ang bawat hakbang ng pagmamahal
ay nagsisilbing liwanag sa dilim ng mundong puno ng takot, galit at inggit. Habang ang mga aral ni Amang Yahweh ay dumadaloy sa aking kaisipan, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga taong malapit sa akin, kundi pati na rin sa mga taong hindi kaaya-aya. Ang mga kaaway na bumabatikos at nag-aalipusta sa akin ay may lugar din sa pag-ibig na ito. Muling nagwika ang Amang Yahweh at sinabi niya sa akin na ibinubukas niya sa akin ang isang landas na mahirap para sa karamihan. Ngunit para sa kanyang mga anak, ito ay isang daan ng tunay na lakas. Sinabi sa Mateo 5, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Huwag mong ipagdamot ang iyong pag-ibig at dasal sa mga kaaway mo. Ang mga taong nagagalit sa iyo, ang mga taong nagsasabi ng masasakit na salita, sila rin ay may mga pusong naglalaman ng takot at galit. At ang tanging makakapagpagaling sa kanila ay ang pag-ibig. Sa mga pagkakataong nararamdaman ko na tinatangka akong sirain ng mga tao sa paligid ko, napagtanto ko na ito ang pinakamahalagang pagkakataon na magpatawad at magbigay ng pag-ibig. Hindi ko sila kaaway, kundi mga nilalang na nangangailangan din ng tulong. Ang magpatawad at magbigay ng pag-ibig sa kanila ay hindi nagpapahina sa akin, kundi nagpapalakas ng aking espiritu. Dagdag pa ng Amang Yahweh na huwag kong kakalimutan ang pagpapahalaga sa pamilya. Sinabi sa Exodo 20, igalang mo ang iyong ama at ina upang magtagal ka sa lupa. Ang pamilya ay isang biyaya, isang pundasyon ng iyong lakas. Sa kabila ng mga pagkakaiba at hindi pagkakasunduan, ang iyong pamilya ay naroroon upang magbigay ng suporta at pagmamahal. Huwag mong hayaang maging hadlang ang maliliit na hindi pagkakasunduan sa tunay na pagmamahal na dapat na taglayin mo. Habang ang mga salitang ito ay patuloy na umuukit sa aking isipan, natututunan ko ang halaga ng pagpapatawad at pagkakaroon ng malasakit sa mga miyembro ng pamilya. Ang mga pagsubok at hindi pagkakasunduan ay mga pagkakataon upang magtulungan at magtaguyod ng mas malalim na ugnayan. Sa pamilya ko, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan na maging perpekto, kundi ang pagtanggap at pag-unawa. At higit sa lahat, anak ko, ang pagmamahal sa iyong sarili at sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo kayang ibigay ang tunay na pagmamahal sa ibang tao kung ikaw mismo ay hindi natutong mahalin ang iyong sarili. Tanggapin mo ang iyong mga kahinaan at kalakasan, ang iyong mga pagkatalo at tagumpay. Maging maawain sa iyong sarili, sapagkat ako ay maawain din sa iyo. Dito ko natutunan ang pinakamahalagang aral mula kay Amang Yahweh, ang pagmamahal sa sarili. Hindi ito ibig sabihin na pagiging makasarili, kundi ang pagpapahalaga sa aking kalusugan, kaligayahan, at espiritual na pag-unlad. Kung hindi ko kayang tanggapin ang aking sarili at mahalin ang aking pagkatao, paano ko magagampanan ang aking misyon sa pagmamahal sa iba? Muli kong naramdaman ang tawag ni Amang Yahweh na bumalik kay Kuya Pilo upang ituloy ang aking misyon. Ang mga pagsubok at pagdududa ay hindi ko na hinahayaan na magtakda ng mga hangganan sa aking paglago. Ang aking mga karanasan, maging ang mga pagbatikos at pagdududa ng iba, ay naging hakbang upang mapagtibay ko ang aking relasyon kay Amang Yahweh. Muling nagsalita ang Ama. Sinabi niya na kung ako ay tapat sa mga utos at pagmamahal, lahat ng ito ay magiging magaan at puno ng pagpapala. Ang mga aral na ito ay nagsisilbing ilaw sa aking landas. Hindi ko kayang mag-isa, ngunit sa tulong ni Amang Yahweh
natutunan ko na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, sa Diyos, sa kapwa, sa pamilya, at higit sa lahat, sa sarili. Sa bawat hakbang na tatahakin ko, dadalhin ko ang mga aral na ito. Ang pera ay hindi magiging hadlang sa aking misyon, kundi isang kasangkapan upang magbigay at magsilbi. Ang pag-ibig ay hindi lamang sa mga mahal ko sa buhay, kundi pati na rin sa mga kaaway at sa mga hindi nakakaunawa sa akin. At sa huli, ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa aking puso, na puno ng pag-asa at tiwala kay Amang Yahweh. Habang patuloy kong isinasapuso ang mga aral na ito, muli kong narinig ang kanyang tinig. Puno ito ng pagpapakumbaba at pag-ibig. Isang aral ang muling ibinigay sa akin. Isang aral na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay totoo, at ang langit at impyerno ay hindi lamang mga katang-isip, kundi mga realidad. Anak ko, ang mga puwersa ng kadiliman ay umiiral at patuloy na nagsisikap na mapaghiwalay ang aking mga anak mula sa aking liwanag. Ang impyerno ay hindi isang katang-isip, kundi isang lugar ng paghihirap at kalungkutan para sa mga nilalang na pumili ng landas ng kasalanan at kawalan ng pag-ibig sa akin. Ngunit tandaan mo, ang langit ay isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan. Isang tahanan para sa mga naglalakad sa aking mga utos at nagsisisunod sa liwanag ng aking pagmamahal. Hindi ko na mabilang ang mga pagkakataon na ako'y tinukso ng puwersa ng kadiliman. At sa bawat hakbang ng aking buhay, natututunan ko na hindi madali ang magpatawad. Hindi madali ang magbigay ng pag-ibig sa lahat at hindi madali ang magpatawad sa aking sarili. Ngunit sa bawat hirap at pagsubok na aking nararanasan, natututunan ko rin na ang kadiliman ay hindi nagtatagumpay laban sa liwanag ng Amang Yahweh. Ipinadala ko sa mundo ang aking anak na si Jesus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at sa kamatayan. Ibinaba ko siya upang magdala ng pag-ibig at magbigay ng liwanag sa isang mundong puno ng pagnanasa, kasalanan at pagdurusa. Siya ay nagdusa, namatay at muling nabuhay upang magbigay ng buhay sa mga nananampalataya sa Kanya. Napagtanto ko ang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus. Ang kanyang pagdating sa mundo ay hindi lamang para magturo ng mabubuting asal, kundi upang tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig na ipinakita niya sa krus ay isang halimbawa ng dakilang sakripisyo, isang pagmamahal na walang hanggan at walang kondisyon. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ngunit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay upang magbigay ng pagkakataon sa atin na magsimulang muli, magbagong buhay at lumakad sa landas ng liwanag at kabanalan. Hindi ko kayang baguhin ang mga nakaraan ko, ngunit ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus at pagtanggap sa kanyang sakripisyo ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na magsimulang muli. Ang kanyang kamatayan ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin, para sa lahat ng tao. Ang mga kasalanan natin, ang mga pagkatalo natin, at ang mga kalokohang ginagawa natin ay tinubos niya na. Hindi na natin kailangan pang magdala ng mabigat na mga kasalanan, sapagkat siya na ang nagdala ng ating mga kasalanan sa krus. Ang mga anak niya na naglalakad sa liwanag, na nagmamahal at naglilingkod, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga nananatili sa kadiliman, ang mga nagsasabing hindi nila kailangan ng kanyang tulong, ay pipiliin ang landas patungo sa impyerno.
Habang natututunan ko ang tungkol sa liwanag at kadiliman, naging malinaw sa akin ang kahalagahan ng pagpili ng landas ng buhay. Ang bawat tao ay may kalayaang pumili ng kanilang daraanan. Pwede silang pumili ng landas ng liwanag, ang landas ng pagmamahal, pagkakaroon ng malasakit, pagpapatawad, at pagiging tapat sa Diyos. O maaari din nilang piliin ang landas ng kadiliman, ang landas ng kasalanan, galit at pagkamuhi na maghahatid sa kanila sa paghihirap. Sa huli, ang pagpili ay nasa atin. Alam kong ang buhay ay puno ng pagsubok at temptasyon. Ngunit sa bawat hakbang na tatahakin ko, natutunan ko na ang pagmamahal ni Jesus at pag-ibig ng Ama sa Langit ay magbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na maglingkod at magbigay ng liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundong ito. Ang kaligtasan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng mga material na bagay, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, pagmamahal at pagkalinga sa kapwa. Hindi tayo ililigtas ng ating mga gawa, kundi ng dakilang pag-ibig at biyaya ng Amang Yahweh na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, ang aking misyon ay mas malinaw na. Maglakad sa liwanag, magbigay ng pag-ibig, magpatawad at maging isang ilaw sa iba upang ang mga tao ay makita ang daan patungo sa langit at ang daan tungo sa kaligtasan. Sa mga panahong ako ay nag-iisip at iniintindi ang mga winika ng Amang Yahweh, marami ang pumapasok sa isip ko at muli ko na namang maririnig ang tinig ng Amang Yahweh sa malumanay at mapagmahal na tinig na nagsasabi sa akin, Ang pagkamatay ng tao ay isang biyaya, isang bahagi ng aking plano para sa bawat kaluluwa. minsan sa ating makalupang pananaw, ang kamatayan ay isang bagay na kinatatakutan. Tinuturing natin itong wakas ng lahat, isang pagluha sa ating mga puso at isip. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kamatayan ay isang hakbang patungo sa tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Ang sabi sa Juan 11:25, Sa akin ay walang pagkatalo, sapagkat ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang simula. Ang pagkamatay ayon sa Amang Yahweh ay isang biyaya, sapagkat ito ay isang pagkakataon na ibinibigay niya upang muling sumama ang kaluluwa sa kanyang banal na presensya. Ang bawat kaluluwa na tumutupad sa misyon ng Diyos sa kanilang buhay at natututunan ang kanyang mga aral ay may pagkakataong makaranas ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa kanya. Si Yahweh ay hindi nais na magdusa ang kanyang mga anak. Nais niya silang magbalik sa kanya sa tamang panahon at sa kamatayan. Nagsisilbing isang pintuan ng kaluluwa upang makapasok sa kanyang kaharian ng liwanag at walang hanggang buhay. Ang mga mahal kong anak ay hindi ko pababayaan. Ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa aking kamay. Ang wika ng Amang Yahweh sa awit. Itinuro niya na ang kamatayan ay isang bahagi ng mas mataas na plano para sa ating kaligtasan. Habang ang ating katawan ay nauubos at bumabalik sa alikabok, ang ating kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa harap ng Diyos. Ang biyayang ito ay nagmumula sa kanyang walang katapusang pagmamahal. Ang bawat isa sa atin na tapat at naglalakad sa kanyang landas ay magkakaroon ng pagkakataon na muling magkasama sa kanya at sa kanyang anak na si Jesus. Sinabi sa Ezekiel, Hindi ko nais ang kamatayan ng sino mang makasalanan, kundi ang siya'y magsisi at magbalik loob sa akin. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin upang magsisi at magbago. Hindi lamang upang maiwasan ang kamatayan, kundi upang matutunan nating yakapin ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Sa lahat ng aspeto, sa buhay at pati na rin sa kamatayan.
Ang kamatayan ay hindi isang kaparusahan, kundi isang pagkakataon ng kaligtasan na muling mabuhay sa espiritu at sa pagmamahal ng Diyos. Sa kanyang mga salita na ipinakita sa akin ng Ama, na ang pagkamatay ng mga tao ay hindi isang wakas ng lahat, kundi isang pagbabalik sa Kanya. Sinabi niya na siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ayon sa Biblia, ang kamatayan sa madaling salita ay isang uri ng muling pagsilang, hindi sa mundo ng mga bagay na nakikita, kundi sa isang buhay na hindi magtatapos. Binigyan niya ako ng kapayapaan sa puso. Sa bawat buhay na matatapos sa mundong ito, ay mayroong bagong pag-asa na nagbubukas sa Diyos. Ito ay isang biyaya para sa mga kaluluwa na nananalig at naghahangad na makasama siya sa kabila ng lahat ng pagsubok sa mundo. Sa huli, ang bawat kaluluwa na tapat sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na walang hanggan na pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sa piling ng Amang Yahweh. Bilang bahagi ng mataas na layunin, ang Diyos ay tinutulungan tayong tanggapin ang kamatayan bilang isang hakbang sa ating espiritual na paglago. Sa ating mga mata, ito ay isang masakit na proseso, ngunit kay Yahweh, ito ay isang biyaya. Sa Kanyang pag-ibig, walang bagay na naisin kundi ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Hindi niya tayo ipinapaubaya sa kamatayan ng walang layunin, kundi ito ay isang biyaya ng Kanyang patuloy na pagpapatawad at pagkakataon na magbago. Mahalaga na maunawaan natin na sa kamatayan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Bagkus, sa kamatayan ay pinipili niyang ipagkaloob sa atin ang pinakadakilang biyaya, ang walang hanggang buhay, kasama siya sa Kanyang kaharian. Ang aking mga anak ay hindi mamamatay, kundi sila'y magbabalik sa akin, at doon sila ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Ang wika ng Ama sa libro ng Juan 6:40. Ang mga salitang ito ng Amang Yahweh ay nagpaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi dapat ikatakot, kundi dapat itong tanggapin bilang isang biyaya. Isang biyaya ng pag-ibig at kaligtasan mula kay Yahweh at sa Kanyang anak na si Jesus. Habang patuloy kong nadidinig ang tinig ng Amang Yahweh, isang mahalagang aral ang ipinaabot niya sa akin tungkol sa tunay na kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang lalim ng Kanyang mensahe. Isang mensahe na hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi sa tunay na pagmamahal na makikita sa pag-aalaga at pagtulong sa iba. Sinabi niya na ang tunay na tulong ay hindi nakabase sa mga bagay na ibinibigay mo, kundi sa malasakit ng iyong ipinapakita sa iyong kapwa. Huwag mong tignan ang kakayahan o estado ng tao sa kanyang buhay bago mo siya tulungan. Ang bawat tao, anuman ang kanyang kalagayan, ay may halaga sa aking mata. Kapag ikaw ay tumulong, ito ay hindi lamang para sa kapwa mo, kundi para rin sa iyo. Sa bawat pagtulong na iyong ginagawa, ikaw ay nagiging katuwang ko sa paggawa ng aking kalooban sa mundo. Ang mga salitang ito ay tumatagos sa aking kaluluwa. Napagtanto ko na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang simpleng pagkilos. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig ni Amang Yahweh sa mundo. Ang tunay na tulong ay hindi palaging makikita sa material na bagay o sa pisikal na pangangailangan ng tao. Minsan, ang pinakamahalagang tulong na maibibigay ay ang pagkakaroon ng malasakit at empatiya, ang pag-unawa sa kanilang pinagdadaanan at ang pagpapakita ng tunay na interes sa kanilang kabutihan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng tao ng pera o ng material na bagay. Minsan, ang pinakamatamis na tulong na maibibigay mo ay ang pakikinig sa kanilang mga hinaing at pagbibigay ng oras at pag-unawa. Dagdag pa ni Amang Yahweh na ang mga bagay na ito ay may mas mataas na halaga
kaysa sa anumang material na bagay. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nagbibigay ng pag-ibig at malasakit sa iyong kapwa, ito ay isang sakripisyo na magiging kalugod-lugod sa kanyang mga mata. Dumating ang panahon kung kailan nagsimulang magbago ang aking pananaw sa pagtulong. Ang mga maliliit na bagay na tinutukoy ni Amang Yahweh, ang pagbibigay ng oras, ang pagpapakita ng malasakit, at ang pagtulong sa kabila ng ating mga sariling kahinaan at pagnanais. Ito ay nagiging makulay at mas mabigat sa aking puso. Hindi ko na tinitignan ang pagtulong bilang isang obligasyon o isang bagay na kinakailangan ko lang gawin. Sa halip, ito ay naging isang biyaya, isang pagkakataon na maglingkod at magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Huwag mong ituring ang iyong pagtulong bilang isang pasanin. Ang bawat pag-alalay na iyong ginagawa sa kapwa ay isang pagpapahayag ng pag-ibig sa akin. At kapag ikaw ay nagbigay ng tulong, ito ay bumabalik sa iyo ng dobleng pagpapala. Sapagkat sa bawat sakripisyo na iyong ginagawa para sa iba, ikaw ay mas lalong lumalapit sa akin at sa aking layunin sa iyong buhay. Sabi pa ng Amang Yahweh. Napagtanto ko na ang pagtulong ay hindi palaging may kaakibat na kapalit. Hindi ito isang transaksyon o isang gawain na inaasahang magkakaroon ng kapalit na kabayaran. Ang pagtulong ay isang pagpapakita ng hindi makasariling pag-ibig, at ito ay nakabatay sa pagtanggap ng bawat tao bilang kapwa at bilang bahagi ng mas malawak na pamilya ng Diyos. Habang tinutulungan natin ang iba, hindi lamang sila ang binibigyan natin ng benepisyo, kundi tayo rin natututo at lumalago sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kapag tinulungan daw natin ang ating kapwa, hindi tayo nawawalan. Ang iyong pagbibigay ay nagiging paraan upang ikaw mismo ay magbago at magtaglay ng higit pang pagpapala at biyaya. Sa bawat handog na ginagawa mo, ikaw ay lumalapit sa kanyang muka. At sa bawat hakbang ng pagtulong mo sa kapwa, lumalaki ang iyong pananampalataya at ang iyong pag-unawa sa kanyang layunin sa buhay. Dahil sa mga mensaheng ito, Sir Kira, natutunan ko na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang sagrado at mahalagang bahagi ng ating misyon sa buhay. Ang bawat pagtulong, kahit gaano pa ito kaliit o kalaki, ay may halaga sa mata ng Diyos. Ang tunay na tulong ay ang pagiging ilaw at gabay sa mga oras ng dilim at pangangailangan ng iba. Huwag nating sayangin ang pagkakataon upang maging pagpapala sa iba, sapagkat sa bawat pagkakataon ng pagtulong, tayo ay nagsisilbing saksi ng kanyang pag-ibig sa mundong ito. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong higit pang pahalagahan ang bawat tao sa paligid ko. Ang aking buhay ay hindi para lamang sa aking sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng iba. Ang bawat pagkakataon upang magbigay, upang maglingkod, at upang magpakita ng malasakit ay isang biyaya at isang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Amang Yahweh upang magbahagi ng kanyang plano at layunin sa mundo. Ang pagtulong ay isang patuloy na aral na itinuturo sa akin ng Amang Yahweh, at sa bawat hakbang ng aking buhay, pinapalakas ko ang kanyang mga salita upang patuloy na magbigay at maglingkod sa kapwa na may bukas na puso at malasakit. Alam ko po na maraming mag-iisip o magbabatikos sa akin dahil sa kwento ko. Pero ito po ay totoo kong karanasan. Mahirap pang tanggapin na may ganitong pangyayari sa akin, ay ibinabahagi ko lang po ang aking mga karanasan. At sana din, kahit paano ay makapulutan ng aral galing sa mensahe ng Diyos na ibinigay niya sa akin. Pasensya na po, Sir Kira, kung napahaba na naman. Kayo na po sanang bahala sa mga ibinahagi kong karanasan. Salamat po sa bawat pag-share ng aking mga karanasan.
God bless and more stories to come po. Marami pa po akong gustong i-share na kwento rito. Salamat po ulit. God bless. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.